Hey mga bossing! By the way, I'm your Galaera at welcome po sa Galaera Moto Gears. Gusto ko lamang po magbigay ng konting idea kung paano po ba mag-install ng ating mga intercom sa inyong mga helmet. Mga hindi po nakakaalam, authorized reseller po tayo ng Freedcon. So meron po tayong 6 na Freedcon dito. Meron po tayong T-Com, may T-Max po tayo, may KY, FX, R1 and R3. Yan po yung mga hawak natin mga bossing. Kung halimbawa mga boss, dito po kayo nakapag-avail sa Galaera Moto Gears ng ating mga Freedcon, automatic po yan, free installation po tayo dito sa store. Plus, meron po kayong makukuha na freebies na free Freedcon shirt. Yan po ay 7 days replacement. Kung halimbawa meron pong defect yung inyong mga Freedcon na makukuha sa atin, papalitan po natin yan within 7 days. Plus, 1 year warranty po lahat ng Freedcon na makukuha ninyo dito sa Galaera Moto Gears. So, wag na natin patagalin to. Magbibigay na po ako sa inyo ng idea kung paano nga po ba i-install ang ating mga Freedcon sa inyong mga helmet. First, gusto ko muna ipakita sa inyo kung ano nga po ba yung nilalaman ng ating mga Freedcon. Halos pare-parehas lang po naman ang laman yan, unit lamang po ang pinagkaiba. Eto mga bossing, ang hawak ko ngayon ay KY Pro. And nagkakahalaga po ito ng 3,500 pesos. Then, unang bukas nyo pa lang mga bossing, meron po siyang kasamang free Freedcon sticker. Ganito po ang itsura ng ating KY Pro. Pag binuksan nyo siya, nakaganyan po yan sa box. And makikita nyo naman kung gaano siya ka-secure sa box niya mga bossing. So, yan po siya. And tanggalin lang natin to at ipapakita natin sa inyo kung ano nga po ba yung nilalaman ng ating KY Pro. So, meron po siyang manual kung saan ito po yung magiging guide ninyo para ma-install yung inyong mga Freedcon sa inyong mga helmet mga bossing. Sundan nyo lang siya kung paano nyo siya ilalagay sa inyong mga helmet. Ayan, super dali lang yan mga bossing. So, eto mga boss ang nilalaman ng ating KY Pro. May kasama po yan na charger. Meron din po yan na clip and may adhesive tape po siya na kasama. And mamimili kayo mga bossing kung ano nga po ba yung gusto ninyong ilagay sa mga helmet ninyo. Mamimili kayo kung clip or with adhesive tape. Dito mga bossing sa store, pag may nagpapakabit po sa atin or nagpapa-install sa atin ng mga Freedcon, automatic yan tatanungin ko si customer kung ano nga po ba yung gusto niya. With clip or with adhesive tape. Kasi po, kadalasan mga bossing, pag ang ginamit ninyo yung adhesive tape natin, okay naman siya, madikit naman po. Pero, kadalasan, pag tatanggalin nyo na yan sa mga helmet ninyo, nagiiwan po yan ng stain or dumidikit talaga, super dikit talaga niyan mga bossing. And, ang hirap niya tanggalin, kailangan nyo pa mag-sticker remover para matanggal po yung tape na yan. Kaya naman mga bossing, ang ginagamit ko is with clip. Kung halimbawa magkamali po kayo ng paglagay sa inyong mga helmet, hindi kayo mahihirapan i-adjust or baguhin yung inyong mga intercom pag medyo kapos ng konti pagdating doon sa mga wire na inilagay ninyo sa loob. So, mas maganda ang gamitin ninyo ay with clip. Ito naman mga bossing ay for my experience lamang po. Depende pa rin po sa inyo kung ang gagamitin ninyo with adhesive tape or with clip. May kasama din po siya na charger. So, wala po siyang kasamang adapter. So, marami namang adapter sa inyo. Baka meron po kayong mga extra adapter. So, ayan. Yan lang po yung kasama niya. Meron po siyang kasamang mga velcro. So, ayan po siya. 2 velcro lang naman yung kailangan nyo dito. Pero may extra pa rin na binigay si Freedcon sa inyo in case na magkamali kayo or gusto nyo na ilipat sa ibang helmet. Meron po tayo ditong 2 klase ng mic. Etong mic na ito mga bossing, pwede nyo po itong gamitin kung halimbawa mga full face po yung inyong mga helmet. Kung halimbawa naman po kayo po ay naka half face, kailangan ganito po yung gamitin ninyo. Kasi ito mga bossing, mas maganda ilagay ito sa malapit sa bibig ninyo para mas marinig ng kapwa riders ninyo yung boses ninyo. Ito yung magiging mic niyan. Then kung halimbawa ng mga bossing, kayo po ay half face ang gamit na helmet, ito po yung gagamitin ninyo kasi pag half face, 'di ba? So malayo
yung both side sa may pisngi ninyo. So, hindi nyo malalagay dito yung pinakang mic. Medyo malayo na. So, kailangan ganito yung gamitin ninyo para malapit sa bibig yung mic and mas malinaw yung communication ninyo ng kapwa rider ninyo. At dahil ang gagamitin po natin na helmet para mahalimbawa sa inyo kung paano magkabit ng ating mga Freedcon, ang gagamitin natin ay itong mga bossing kasi half face yung gagamitin natin ngayon. Ayan, mapapansin mo mga bossing, meron yung adhesive tape dito. Super dikit nito pag inilagay ninyo sa mga half-face helmet ninyo. Hindi yan basta-basta mahuhulog or matatanggal. So, itong part na to mga bossing, ito po yung magsisilbing dugtungan kung saan pwede nyo pong paltan kung anong mic yung gagamitin ninyo. Kung halimbawa, ito po para sa half-face. So, ganyan po siya. And kung gusto nyo naman po yung mic na para sa full face, so ganito po siya. Yan. Same lang po yung lahay niyan mga bossing. So, dyan nyo siya ikakabit. Ayan. Ito yung gagamitin natin. So, eto na po mga bossing, yung mga kakailanganin natin para maikabit natin yung ating intercom sa ating mga helmet. So, ayan po, meron po tayong unit dito, ang ating KY Pro. Nandito po ang ating mga mic. Ito naman po yung ating gagamitin na clip. Depende sa inyo kung gagamitin ninyo with adhesive tape. Then, eto mga bossing yung magsisilbing speaker ninyo. Nandito na rin po mga bossing yung gagamitin natin na velcro. Then, eto po yung ating charger. So, kayo na po yung bahala na maghanap ng inyong mga adapter. So, yan po yung ating Freedcon sticker. So, start na po tayo mga bossing. So, dahil sakto, meron pong nagpapa-install po sa atin ng KY Pro. Ito po yung helmet. And half face lang po ito mga bossing. Then, nailagay ko na po yung ating clip. Depende sa inyo mga bossing kung ano po yung gusto nyo unahin. Yung velcro ba or yung clip. Pero according po doon sa manual, unahin daw po yung clip. So, clip ang inuna ko. And depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyo ilagay with adhesive tape or with clip. Pero para sa akin, mas maganda si clip kasi po mababago ninyo yan kung halimbawa magkamali po kayo. Pero pag nilagay nyo po yung ating with adhesive tape, mahihirapan po kayo na baguhin yan. Kung halimbawa po meron po kayong pagkakamali sa pagkakalagay ng mga intercom ninyo. Then, next naman natin, ilagay naman natin yung ating velcro. Ayan. So, yung iba mga bossing, tinatanggal po nila yung mga foam ng helmet. Mas maganda mga boss ay removable. Halos lahat naman ng helmet is removable. And ganyan po siya. Tanggalin nyo yung inyong mga foam ng helmet para mas mabilis nyo siya na maikabit sa ilalim. Then, ayan po siya. Malinis na po sa ilalim. Then, eto, kasi hindi ko na siya tinatanggal yung mga ganito. Kasi mabilis lang naman ipalibot sa ilalim yung mga wire-wire. Then, next naman na gagawin natin, ilagay natin po yung ating mga velcro sa magkabilaan para ito po yung magsisilbing hold para po sa ating speaker. Next naman, pag ilagay na natin yung ating mga velcro, next naman natin tong ating unit. So, ilalagay lang natin dito yan. Ayan, ikiklip lang natin yan mga boss. Medyo ingatan nyo na lang ha, kasi kailangan ma-shoot nyo talaga siya ng mabuti. Ayan. Ganyan po yung magiging itsura ng ating intercom. So, ayan po siya. So, pag naramdaman nyo na nakasagad na po siya dun sa pinakang clip natin. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Next naman natin, etong mahaba na to, ito po yung kanyang speaker. Then, unang gawin ninyo, ang palatandaan ninyo kung nasaan po yung ating unit. Dito po ninyo ilalagay yung mas maliit na wire. So, eto po siya. So, ganyan. Ilagay nyo lang po siya ng ganyan. Then, etong part na to mga bossing, ilagay nyo lang po siya dito. So, mapapansin nyo meron po siyang butas dito. Ilagay nyo lang po ito mga boss. So, kalkulahin nyo lang siya mga bossing kung gaano kahaba yung wire. Etong kagandahan dyan mga bossing, pag inunan nyo po ito, makakalkula ninyo yung haba ng wire ninyo. Then, ang next naman na gagawin ninyo, itago nyo lang yung mga wire sa ilalim ng inyong mga helmet. Kasi pag hindi nyo po yan na itago, medyo masakit sa
gumagamit ng helmet pag nararamdaman nila yung mga wire-wire sa ilalim. So, eto mga bossing, yung isa, ilalagay naman natin siya dito sa kabila. So, ganyan lang po siya mga bossing. Ayan. So, naitago na natin. Then, ilabas lang natin tong pagkakabitan ng ating mic. So, labas lang natin siya ng konti. Then, itakid na natin yung ating mga button ng ating mga foam. Ayan siya. Next naman na gawin natin, ibalik natin yung mga foam ng helmet natin. So, ganyan lang siya. Ito lang guys yung tatanggalin nyo. Di nyo na kailangan tanggalin lahat ng foam ng helmet ninyo kasi mabilis lang po yan ikabit. Dapat din, malinis din po yung pagkakabit ninyo ng foam. Kailangan may balik nyo sa tama. Yan, dapat mailabas nyo ito mga bossing ha, kasi kailangan po natin yan. Napapansin nyo, meron pa po tayo dito. Kailangan ilagay. Saan pala tandaan ninyo mga bossing kung nasa yung unit, nandun din po yung mic natin para sa mga half face natin. So, napapansin nyo, hindi ko muna siya dinikit yung ating button para hindi po tayo mahirapan na idikit yung ating mic. So, ganito lang yan. Ilagay nyo lang siya dito. May velcro, may ano din naman siya, adhesive tape din naman siya. So, ayan, naikabit na po natin yung ating mic. So, ganyan po siya ang mangyayari sa kanya. Then, ikabit nyo po itong part na to. Ito, pagdugtungin nyo siya. So, ayan. So, ayan. Then, itago nyo lang po siya dun sa ilalim. Ayan, dapat malinis po siyang tingnan. Tago nyo lang siya sa ilalim. Ayan, ganito po yung magiging itsura niya pag half face po yung nilagay ninyo ng ating intercom. Ayan, ganyan po siya. Kung halimbawa ayaw nyo naman na sagabal sa inyo sa pagsasalita ninyo or hindi nyo naman kailangan gamitin yung mic, so pwede nyo siyang itaas ng ganyan. Kung gusto magsalita, ganyan lang po siya. Halos ang gumagamit ng ganito ay yung ating mga angkas, yung mga habal-habal, para mas marinig nila yung mga angkas nila. Ayan, yung mga back ride po nila. So, yan po siya. Itaas, babaan nyo lang po. Halimbawa, ayaw nyo siyang gamitin. Ganyan po siya mga bossing. So, yan guys. Sana nakakuha kayo ng konting idea kung paano po mag-install ng ating mga intercom. So, ganyan lang po siya mga bossing. So, ayan. Next video naman natin kung paano naman po mag-pairing ng ating mga intercom. Thanks for watching everyone. Bye!